Mga kabiday sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Itong magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito hong ah, pending na impeachment complaints po, no? Laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Isang tanong lang po mga kabida. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ho hanggang ngayon pending pa rin diyan ho sa opisina po ng Secretary General sa House of Representatives ito pong tatlong impeachment complaints po laban po kay Vice President Sara Duterte? Kahit nga ako nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi umusad no? Kumbaga usad pagong yung kanila hong proseso po sa impeachment complaints. Kung tutuusin po mga kabida, last December 2024 pa yan, no? Last year, no? Pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa first base, no? Hindi pa naka second base. Okay? Ano kaya yung rason kung bakit ho nakabitin diyan sa SecGen office po? Bakit hindi ho nai-refer kaagad diyan ho sa opisina po ni House Speaker Martin Romualdez, no? Okay. Babasahin ko lang po ito pong balita mga kabida ng GMA Online kung saan po ay nakapanayan po nila ito pong si SecGen Velasco ano po, no? Tinanong nila kung bakit hanggang ngayon nasa kanyang opisina pa itong tatlong impeachment complaints. Ito yung sagot po niya mga kabida, no? Velasco said some House members have asked for more time before he refers the impeachment complaints against Duterte. Ano po? So, ibig sabihin, bago ho daw niya i-refer ito sa opisina po ni Speaker Romualdez, humingi daw ng enough time po itong mga mambabatas po natin. Ano, no? Siguro, pag-aralan po itong impeachment complaints, no? Laban po kay VP Sara, no? So, yun po yung rason, mga kabida. At saka pangalawa, ito pong nakaambang fourth impeachment complaints, baka ho isahin na lang po daw ito, no? Mga kabida, na i-refer doon ho sa opisina ni Speaker Romualdez, ano? Pero ito kaya yung rason kung bakit delay po itong pagproseso po ng impeachment complaints laban po sa Vice Presidente? May nabasa din ako ng mga speculations mula sa mga kritiko din ng Pangulo no? At saka ng administrasyong ito. Kaya daw, na-delay po itong pagproseso po ng impeachment complaints laban po kay Vice President Sara. Dahil ho, ito daw mga mambabatas po natin, mga kongresista po natin, nagmamatsyag daw mga kabida dito ho sa nakaambang Grand Rally po ng Iglesia ni Cristo. Ano? Okay? So, ibig sabihin, wait and see lang po ito, no? Itong mga mambabatas po natin. Okay? Dahil ho, alam naman po natin kung gaano kahalaga po yung boto ng Iglesia ni Cristo sa kanila, no? Remember, mga kabida, ito pong mga mambabatas po natin, lalong-lalo na itong mga members ng House of Representatives ay mga re-electionist po ito, no? Sa nalalapit po na eleksyon. So, ibig sabihin, muling hihingi po ng boto po itong mga taong ito, okay? Ngayong election po. At isa sa mga source po ng kanilang boto po mga kabida ay ito pong Iglesia ni Cristo. Ano po? So kaya siguro ito yung rason kung bakit ho na-delay dahil ho gusto ho nilang magmanman, magmasid no? Sa maaring ganap no? Sa January 13 no? Ang schedule po ng Grand Rally po ng Iglesia ni Cristo diyan ho sa Lunete Grandstand mga kabida. At napag-alaman po natin no, na ang dadalo raw sa Grand Rally na yan ay 2 million mahigit. Ano? Mantakin nyo yan. 2 million mahigit. Malaking bagay yan mga kabidas, mga kandidato. No? O sila po ay susuway doon no, sa kagustuhan po ng Iglesia ni Cristo. Ano po? No? Kaya siguro, nagmamasid po itong mga mababatas. Tingnan ho nila kung ano yung magiging epekto sa kanila kung sakali hong hindi ho nila sundin po itong panawagan po ng INC no na wag hong ituloy ito pong impeachment process po laban sa Vice Presidente mga kabida. Okay? 2 million mahigit ang target daw ng Iglesia ni Cristo dahil gusto ho daw nilang i-break yung kanilang old Guinness record mga kabida na 1.5 million katao no o miyembro po na dumalo
sa isang setting po, sa isang pagtitipon. And nangyari yan noong 2018, ano po, no? At muling kukunin po ng Iglesia ni Cristo yung record na yan, no? Kumbaga, higitan pa nila, no? Yung record na yan, mga kabida. Okay? So, ito kaya yung rason kung bakit yung mga mambabatas po natin hanggang ngayon, eh, hindi ho umaksyon pa, no? O hindi pa inaksyonan po itong impeachment complaint. Siguro kung ako yung isa sa mga mambabatas, mga kabida, mag-atubili po ako dito, no? Dahil nakasalalay po yung aking political career ho dito. Okay? Lalong-lalo na po kung yung aking distrito po, marami hong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? Alam naman po natin, mga kabida, na block voting po itong iglesia, eh. Kung ano yung kagustuhan po ng kanilang pinakamataas, sinusunod yan, no? Ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Parang political suicide yan, no? Kung ah, sumuway po itong mga politiko, ano po, no? Sa kagustuhan po ng Iglesia ni Cristo mo, mga kabida. Baka ito na yung kanilang end of political career. Okay? Kaya ito, nagmamasid daw sila ito ngayon, no? Kumbaga, nag-o-observe, hindi ho muna sila kikilos hanggang hindi ho nila check, no, yung magiging resulta niya or magiging resulta sa papasukin po nila, mga kabida. No? Okay? Dito sa gaganaping rally po ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang po sa Luneta, ha? Gaganapin yan, no? May mga pagtitipon rin sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, no? Kumbaga nationwide po ito. Hindi lang nationwide, worldwide, no? Ito pong gaganaping rally po ng Iglesia ni Cristo, no? Okay? So, kung ako yung politiko, I have to think twice. Diba? Mag-isip muna ako bago ho ako action. Para ho sa inyo, mga kabida, ano po yung inyong opinion ho dito, no? Alright, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.